pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Gabay ng simbahan ating kailangan. Payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Narito naman po ang palatuntunang kapanalig sa DZRH at sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig sa ating Panginoon. At siyempre, kasama ko din po si laging Brother Ed. Kumusta ka na, Brother Ed? Magandang gabi, Father Bong. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Easter, Father Bong. Happy Easter sa lahat. Yes, Happy Easter. Ayun. Kumusta po? Kumusta po? Ayan. Ayan. Kahit na medyo may katandaan na po ako, almost 80 years old, tuloy-tuloy pa rin, no? So, anyway, mga kapanalig. Ang paunang salita po, sinasabi, muling nabuhay si Jesus, Alleluia. Alleluia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikaya tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Ulitin ko po, kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan. So yan po. At ngayon, umpisan ho natin sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdidiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So yan po mga kapanalig. At ngayon, agad ating pakinggan ang unang pagbasa mula po ito sa mga gawa ng mga apostol. At ito po ay rakin ninyo, babasahin sa inyo ni Brother Ed. Brother Ed. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus
na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanyang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa 6 lamang na noon pa'y unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Pagkatapos siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatuto na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yan po mga kapanalig, unang pagbasa para baga sa summary mga kapanalig, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang puso ng kerigma, ng ibig sabihin ng mga unang Kristiyano. Ito po ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Ang tanong, mga kapanalig, tayo ba talaga ay nananalig na ngayon tayo ay iniligtas na ng Panginoon sa kamatayan? Pero maraming mga boses po ang napapakinggan natin. Marami ang nawawalan ng pananampalataya dahil sa hirap ng buhay. Pero maganda rin po yung tugon sa salmo, sa unang pagbasa po dito sa Psalm 117. Psalm 117 mga kapanalig. Salmo po, yan ha, 117. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo'y magdiwang. Sige po, o pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Yan po mga kapanalig, ang unang pagbasa. At ang oras po natin ngayon, our time now is 41 minutes after 7 in the evening.
matamis na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan, mga kapanalig, kami ng Brother Ed ay nagbabalik. Brother Ed, meron ka na bang mga text messages na natatanggap
Yes, Father Bong, si Bert Arwira. Good evening, Kapanalig. Happy Easter. Pabati ng happy birthday kay Irish Ulahay sa April 7 at Genevieve Ligaspi sa April 9. At Father Joven Manalo Rodriguez, adong hanggang April 30, advance mag-happy birthday to si Daniel Bert. At all the way from Brooks Point in Palawan. Happy Easter Sunday, Father Bong, Brother Ed, coming from Florence Regalo. And also, we have Christian Wyatt Gulay. Inabati tayo ng Happy Easter Sunday, Father Bong. Okay, yan mga kapanalig. At dadako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ito po'y hango sa liham ni San Pablo, sa unang liham niya sa mga taga-Korinto. Kapitulo, o sabi natin, 1 Corinthians chapter 5, verse 6 up to 8. Yan, papakinggan po natin ito dahil mahalaga po ito sa ating pananampalataya. Brother Ed. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting libadora ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadora, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutupad kayo sa isang bagong masa na walang libadora. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipinagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadora ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadora sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, kung kayo po'y tumatanggap ng hostia, consecrated host, maliit yan, pero po yan walang libadora. In other words, walang nagpapaalsa. Kaya kailangan na walang libadora. Kasi ang isang tinapay na may libadora ay hindi na po malinis sa pananaw ng ating Panginoong Hesus. Kasi linagyan mo na ng halo. No? Kaya nga ho, makikita nyo kalit, mayroong malalaki, and so on. Pero lahat na ito ay talagang walang nagpapaalsang libadora. Kaya po, mga kapanalig, sinasabi sa atin ngayon dito sa pagbasa, sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahok sa daang matuwid at banal. Daan, matuwid, at banal. Yan po ang kahalagahan ng ating napakinggan. Sana ho, hindi tayo masidyus, no? Yan pumapasok kapag marami ho tayong problema sa buhay.
nawawala ho tuloy yung pwedeng ialay natin, sasabihin natin, Panginoon, bakit ako'y maraming krus na pinapasan? Sasabihin ng Panginoon, huwag mong ikumpara ang krus mo sa iba. Huwag mong tingnan sila. No? Dahil baka, kala mo, okay lang sila at walang krus na pinapasan. Hindi ho. Lahat tayo may pinapasang krus. At ang krus na yan ay sukat na sukat sa iyo, sa akin din. Yan po yung ating laging para bagang pananaw sa buhay. Yan ho, padadama ninyo kapag ibinigay mo ng buo sa ating Panginoon ang iyong problema. Siya na ang bahala sa iyo. Pero hindi po sinasabi na kapag hinantanan ninyo, ibinigay ninyo sa Panginoon na mawawala na. Hindi. Para bagang sinasabi, Panginoon, alam mo ang aking pangangailangan. Ikaw na ang bahala sa aking buhay. Sisikapin ko na sa kabila ng lahat, hindi ako mawawalan ng pag-asa, pananampalataya sa iyo. Epo. So, ulitin ko po, sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. The road, matuwid, straight, and yan po ang tunay. Hindi ba sinasabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Way, truth, and life. Yan po, mga kapanalig. Ang oras natin po, 59 minutes after 7 in the evening. DCRH number 1 na naman sa Metro Manila. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News Trend, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ang karindaluhan ni Brother Ed, nagbabalik. Meron ka pa ang mga ibang text messages natanggap, Brother Ed? Yes, Father Bong. Sandali, wala akong video. Sorry. Si Leo Habares, may greeting sa atin. Good evening, Kapanalig. Happy Easter Sunday sa lahat. Watching from Puerto Princesa. God bless us. Si Blanca Manaba, good evening. Father Bong, Brother Ed, happy Lord's Resurrection Sunday. God bless din si Ivy Gutierrez. Good evening sa ating dalawa. Si Eduardo Narvaez. Good evening, Kapanalig. And Feli Donato. Happy Easter sa lahat, Father Bong. Okay. Happy Easter po sa aking mga pinagtrabahuan bilang pastor, bilang shepherd ninyo sa lahat, sa DC, sa Quasay Parish, Santo Niño de Biolago, Quasay Parish, sa Sacred Heart of Jesus, Parish Shrine, ay shrine na rin po yan. And then of course, doon din sa Kainta, na kung saan Shrine of Jesus, the Divine Word, nandoon din. At of course, lahat po na mga nakikinig dito sa ating kami ni Brother Ed na palatuntunan. Lalong-lalo na po, si Bel Beluan, palagi ho yan, ay nakikinig sa Radyo Veritas. Dito po sa DCRH Live ng Kapanalig sa DCRH. Maganda ho, itong awit tungkol sa mabuting balita. Itong sequence sinatawag. Kung kayo nagsimba, ito yung napapakinggan ninyo o inaawit. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan kapwa natunggalian at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuutan. Buhay, buhay si Kristong pag-asa. Pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbabasbas ka. Dito po yung before the gospel, Alleluia, Alleluia, si Kristo'y inihain ng pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, Alleluia. At ngayon mga kapanalig, atin ang pakinggan ang mabuting balita. Maikli lamang ito, pero yung iba ho, before this one, ang hahaba po niyan, lalong-lalo na yung mas kagabi, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kan San Juan, Kabanata 20, versikulo 1 hanggang 9. Madilim-dilim pa
ang araw ng linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan po natin ito ng kaunti. Mga kapanalig, there is something very striking and even a bit puzzling about the resurrection stories. To people who knew Jesus best, did not recognize him. Mary Magdalene thought he was the gardener. The disciples on the road to Emmaus walked with Jesus for miles and did not know it was him. Even the apostles, when he appeared, were confused and afraid, unsure. How is this possible? How can you walk with Jesus, talk with Jesus, see Jesus, and still now recognize him? Because they were looking for the old Jesus. They were looking for the Jesus they used to know, the one who walked with them before the cross, the one they could understand. But the one standing before them now was the risen Lord. And here is the truth of Easter. You cannot recognize the risen Lord if you are still looking for the old Jesus. The risen Christ is familiar, but never predictable. He is the same Jesus, but no longer bound by our expectations or confined to what we are used to. If we insist on looking for the Jesus of the past, we will miss the Lord who is present now, alive, moving, and working in new ways in our life. In today's gospel narrative, Mary Magdalene comes to the tomb. She is weeping, she is grieving, she is searching. And when Jesus appears, she does not recognize him. Why? Because she is looking for the dead body. She is looking for the Jesus she texts, not the Jesus
the Jesus that she lost and the Jesus who is alive. She's expecting to find a corpse, not to encounter a living Lord. And perhaps this is also our struggle. We look for God only in the ways we are used to. We expect Him to act according to our plans, to answer our prayers according to our timeline, to reveal Himself in ways that are comfortable and familiar. But when God comes in unexpected ways, we fail to recognize Him. It is only when Jesus calls her by name, Mary, and her eyes are open, her heart recognizes, because in that moment, she stops looking for the old Jesus and encounters the risen Lord. And this is where Easter becomes very real for us. Because many of us are still looking for the old Jesus. We look for a Jesus who fits our plans, a Jesus who behaves and acts according to our expectations, a Jesus who solves our problems the way we want. But when the Lord works differently, when it comes in unexpected ways, we fail to recognize Him. The danger is this: we can be standing before the risen Lord and still miss Him because we are holding on to an image of God that is too small, so controlled, so predictable. But the resurrection breaks all our expectation. The risen Christ passes through locked doors, appears and disappears, speaks in unexpected moments, reveals Himself in surprising ways. He is not less real. He is more real than ever before. And so if we are to recognize the risen Lord, we must learn to let go of our limited expectations. We must be open as the new ways God is working in our lives. Because the truth is this: the risen Lord is present in the person who finds difficult to love, in the situation you do not understand, in the suffering you are trying to avoid. But if we insist on looking only for the old Jesus, we will miss the living Christ who stands before us. The invitation of Easter is this: do not cling to a Jesus of the past. Do not reduce Him to your expectations. Do not limit Him to what you already know, because the Lord you worship today is alive. And because He is alive, He is always new, always surprising, always working in the ways beyond our understanding. The risen Christ is familiar, but never predictable. We must learn to recognize Jesus in new ways. Mga kapanalig, yan po ang mahalaga para sa atin. Merong magandang reflection din po dito sa pambuhay. Si Oscar Jaime Florencio, Tubang Kagalang-Galang Oscar Jaime Florencio, DT, Military Ordinariate of the Philippines. Mga kapatid,
maligayang Pasko sa muling pagkabuhay. Sa kadiliman ng madaling araw na iyon, nagtungo si Maria Magdalena sa libingan sa kanyang guro. Nabibigatan sa dalamhati ang puso ng babae at batid sa pananalita niya ang hapdi. Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinila. Naghahanap siya ng bangkay, hindi ng bagong buhay. Katulad ng marami sa atin, nakalubog pa si Maria sa kawalan at di pa makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Minahal ni Maria ang Panginoon, ngunit sa sandaling iyon, may nakaligtaan siyang mahalaga. Hindi pumarito si Jesus para lamang magdusa't mamatay. Pumarito siya para bumangon muli. Ito ang linggo ng muling pagkabuhay. Nagmula ito sa Biyernes Santo, sa kamatayan at katahimikan ng puntod. Mula sa mga ito, muling binuhay ni Jesus ng Diyos na tapat sa kanyang ipinangako. Nag-uumpisa man ang linggo ito sa lito at higbi. Tumutungo naman ito sa pag-asa at ligaya. Ito ang nasa puso ng ating pananampalataya. Walang laman ang libingan at nagtagumpay ang buhay. Hindi isang malayong alaala lamang ang muling pagkabuhay ni Jesus, bagkus ito ang buhay na pahayag sa atin ng Diyos ngayon. Sinasabi sa atin ito na hindi pa katapusan ang pagkabigo, na walang pagdurusa, ang walang kabuluhan, na walang kasalanan, ang di abot ng habag ng Diyos. Totoo ang Biyernes Santo, nagkaroon ng paghihirap at kamatayan. Ngunit inihahayag ng linggo ng muling pagkabuhay na mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Sa loob ng maraming taon, may isang lalaking nakaupo lamang sa harapan ng isang pintuang nakasara. Kumbinsidong nakakandado ito sa loob. Isang araw, may nagtanong sa kanya, nasubukan mo ba na bang ipihit ang hawakan? Hindi naman pala nakasara ang pinto. Wala lang pala siyang tapang na sumubok. Maraming tao ang ganito. Lulong sa takot, pagkakasala, pagsisisi o kabiguan. Sinasabihan tayo ng linggo ng muling pagkabuhay na naigulong na ang batong panakip. Anumang iniisip nating sarado pa, binuksan na ng Diyos. Maging ang mga alagad ay nahirapang maniwala. Nagtatago sila sa mga nakandadong pinto, takot at nanginginig na magpakita ang Panginoong muling nabuhay sa kanila. Hindi niya pinagalitan o isinumpa sila. Salip, binugad niya ng kapayapaan sa inyo. Hinihilam ng muling pagkabuhay ang ating kahinaan, salip na ilantad lamang. Bumabangon si Jesus hindi para mag-usig, kundi upang magpanumbalik. May nakapagsabi minsan, pinaiisip tayo ng bawat gabi na hindi babalik ang araw. At bawat umagi palagi tayong mali. Ang muling pagkabuhay ang bukang liwayway ng Diyos. Tahimik na pinupunit ng liwanag ang kadiliman. Nagbabalik ang pag-asa. Hindi dahil dumadali ang buhay, kundi dahil buhay si Kristo. Ang sumampalataya sa muling pagkabuhay ay higit pa sa pagdiriwang ng isang maligayang araw. Nangangahulugan pa na ito
na mulat na pagpiling mabuhay bilang sambayanan ng muling pagkabuhay. Pagpapatawad kahit na mahirap ito, pag-asa kapag malubha ang buhay, pag-ibig kahit na may matindi itong kapatid. Mga kapatid, walang nang lamang ang libingan. Huwag nawa nating hayaan manatiling nakapinid ang ating mga puso. Bumangon tayo kasama ni Kristo. Mula takot patungong pananampalataya. Mula sa kasalanan patungo sa grasya. Mula sa kawalang pag-asa patungo sa pag-asa. Sa Latin po, Surrexit Sicut Dixit. At dahil buhay siya muli, magagawa nating mabuhay muli. Oras po natin ngayon ay 27 minutes after 8 in the evening. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Yan kami ni Brother Ed ay nagbabalik na ngayon sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon
Dumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang ating tugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sagisag sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa mga susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. At sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalan at kamatayan. Mahayag nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. At ngayon, mga kapanalig, ang pagbabasbas para sa ating lahat. Ilagay ninyo ang kanang kamay sa tapat ng puso ninyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan at pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ay magpapaalam na, Brother Ed. Yes, Father Bong. Mayroon pa ako rito si Margarita Guevara. Happy Easter sa atin sa DZRH. Also si Anthony Abrenica na bumabati ng Happy Easter. Si Teresita Atienza sa atin YouTube Live. Also si Marilyn De Los Santos. Good evening, happy Easter, watching from Zamboanga City. Yun muna, Father Bong. So, hanggang sa susunod na linggo, tandaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksik-liglig, umaapaw. Maraming salamat sa ating mga technicians, sa ating technical department, sa ating transmitter people, President Junik Dao, SM Attorney Reggie, si Sir Jomay
paroko. Paroko, ayan. Po sa atin. So, Ayan. ingat ka, Father, mong pauwi. Good night, and God bless everyone. God bless po. Happy Ingat Easter. kayo, Happy Easter. mga kapanalig. Okay. So, yan po mga kapanalig. God bless you all. Bye-bye. See you again next Sunday. Bye-bye. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blue.